Ayun, magandang araw ulit brothers and sisters. Ako po uli yung kapatid na si Prince at sa araw na ito, nais ko pong i-share yung medyo prophetic na nangyayari ngayon sa Israel, which is may gera ngayon ng Israel. And tingnan natin kung ano yung mga senyales na sinabi ni Jesus Christ about the destruction and the abomination of Israel. Sabi kasi ni Jesus Christ to sa Matthew 24 sa mga apostle niya, kung ano yung mga senyales bago yung Great Tribulation. So, samahan niyo ako at alamin natin kung asan na ba tayo sa part na sinabi yung prophecy ni Lord, no? Sinabi niya sa mga apostle niya. Para mas maintindihan natin itong sign na to ng abomination and desolation of the temple or ng Israel is sabay-sabay tayong humingi ng wisdom at panalangin sa Panginoon. Father in heaven, we honor and we worship you sa spirito at katotohanan. Lord, thank you sa araw na ito, sa buhay, sa kalakasan, sa talino na ibinigay mo, Panginoon, sa kagalingan sa aming mga karamdaman. Lord, humingi po kami ng kapatawaran sa mga nagagawa namin na hindi mabuti. Lord, linisin niyo po ang aming puso. Palitan niyo po ito ng heavenly things, Panginoon. Alisin niyo po yung mga hindi mabuti sa aming puso. Lord, tulungan niyo po kaming mas maintindihan ng iyong salita at ang inyong banal na spirito ang manguna sa amin. At lagi niyo po kaming gabayan sa inyong mga salita, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat sa iyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So, for today's video, nais ko pong i-share yung isang medyo prophetic, no, na nangyayari ngayon sa Israel. Technically, no, marami na talagang giyera sa Israel eh. Ever since naman bago pa dumating ang Panginoong Jesucristo, talagang ginagera na ang Israel eh. Pero ito medyo iba 'to, eh. Nasa modern day tayo and may binigay na mabigat na salita ang Panginoon or prophecy ang Panginoon na sinuportahan ng Matthew, Luke, ng Mark at ng Daniel na pare-parehas yung sinabi ng Panginoon. Same na same lang din yung mga response niya sa mga apostle nung tinanong siya. So consistent tong mga writer na 'to, talagang synchronize sila. So, nung nakaraang video pinag-aralan natin yung about sa rapture na talagang nalaman natin na hindi talaga before tribulation mangyayari yung rapture o yung gathering of the elect, which is pagkatapos ng tribulation, pagdating ng Panginoon, 'pag tumunog na yung trumpet, yung last trumpet at na nag-shake ang mundo, dumilim ang langit, gano'n, nagbagsakan ng mga bituin, yun yung sign na darating na yung Messiah or the Son of Man from the cloud at dun tayo ka-gather. So yun na yung alam natin. Ngayon naman pag-aaralan natin yung senyales bago dumating yung tribulation kasi sabi ng Panginoon sa Matthew 24, kung babasahin natin, eto, dito. So, kung meron kayong Bible, pwede nyo buksan sa Matthew. Sabi niya, the destruction of temple, the signs of end times. So, Jesus left the temple and was walking away. So, currently, nasa Israel sila dito sa aming mga apostle. His disciple came up to him, called his attention to its building. Do you see all these things, sabi? He asked, truly I tell you, not any stone will be left another. Everyone will be thrown down. So, yung Israel kasi is talagang lagi naman na ano yan eh, na nalulusaw eh. Kumbaga, talagang natitaken down ng Israel. Pero kasi ano eh, yung temple parang nandun pa rin eh. Yung kumbaga, hindi siya talagang na-wipe out. Talagang natitira pa rin yung mga stone. So, technically, sabi ni Jesus Christ dito, tell you not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. So, paano naging connected to sa ngayon sa nangyayari ngayon sa Israel? Malaki po itong senyales kasi kung titignan nyo po, ang Israel is talagang magulo eh, laging may gera. Pero technically ang Israel is talagang napaka-defensive niya dahil meron siyang mga Iron Dome. So, kung hindi nyo po alam yung Iron Dome, ito yung technology ng Israel na advanced na talagang ini-intercept yung mga missile na darating. Pero ang nangyari kasi ngayon is parang hindi na-intercept yung iba. So, yun nga. So, ang sabi ni Jesus Christ, malapit na yung desolation or yung bago yung tribulation, there is a desolation and destruction. Desolation and abomination ng Israel. So, ito yung sabi sa Luke 21:20. When you see Jerusalem being surrounded by armies, you will know that its desolation is near. So, ibig sabihin kasi ng desolation,
Ibig sabihin ng desolation is state of emptiness or destruction. Ngayon kung titignan natin yung Israel, tignan nyo. So ang Israel is talaga napapalibutan na ng maraming kalaban. Ito yung Israel. So ito yung Lebanon, Damascus, Jordan, Cairo, Egypt. Tas dito yung Palestine. Ay, ano ba yan? So sa bandang baba, yung parang hindi nakikita yung ano ko. Sa bandang baba, yung sa may West Bank baba, Hamas dyan, yan yung mga Palestine. Gaza, yung Cairo, ayan, Jordan. Kalaban lahat yan, surrounded ang Israel. Kasi technically yung Israel is hindi naman talaga naging bansa yan. Matagal na parang recently lang, wala pang 100 years old yung edad ng country ng Israel. Kung babalikan natin yung history nung World War II, ayan 1948 na takda yung Israel. So technically 74 years to 75 years old pa lang ang Israel. So doon pa lang sila na considered na independent country. So yun nga, 1948. So 1940. So calculate natin 75 years old pa lang yung Israel, and dito natin malalaman yung talagang Declaration of Independence ng Israel is 1948. May 14, 1948. So 75 years old na siya. So talagang hindi ganun katagal pa bago naging solo country yung Israel. Anong ibig sabihin nito? Kasi yung sabi dito sa may Matthew, pag daw ay sa Luke, pag daw na surrounded na siya ng armies, you will know that its desolation is near. Actually yung Israel, marami na talagang gera to since 1948. May mga 6-day war sila, ganyan. Tapos nananalo naman sila pero kasi itong Israel is talagang every year na since last 2011 or 2008 hanggang ngayon, talagang sunod-sunod na yung mga attack sa Israel. And hindi naman basta-basta lang nagkataon yun. Kasi isipin mo, habang nagiging modern ang mundo, nagiging advanced yung mga weapon ng mga tao. So ibig sabihin, may possibility talaga na malusaw yung Israel. Tulad nung sinabi ni Jesus Christ dito na, truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. So kasi 'di ba yung sa may Nagasaki sa Hiroshima, nalusaw, talagang lusaw na lusaw. So ibig sabihin possible talaga na mabura talaga sa mapa yung temple ng Jerusalem or yung temple na yung sinasabi ni Jesus Christ dahil nga sa mga advancement ng mga weapon. So ibig sabihin talagang malapit na mangyari yung tribulation dahil sabi nga ang dalawang key points na sinabi ng Panginoon is yung the desolation and the abomination. So ito yung sabi, from the time of the daily sacrifice abolished and the abomination that causes desolation is set up, there will be 1,290, which is ito yung tribulation, yung 3 years and a half and then another 3 year and a half. So dito, ito yung sign na bago dumating yung tribulation, mararanasan ng Israel yung abomination and desolation. Now, yung abomination, nangyari na to. So, nauna yung abomination. Ano ba yung sabihin ng abomination? So, yung abomination is ito, ibig sabihin, a thing caused disgust or hatred. Ngayon, pupunta tayo sa abomination. Meron ngayong karimari-marim na ginawa yung Israel about sa sacrificing. So ngayon na-forbidden ako Ba't ako na-forbidden? Ba't ako na-forbidden? So, red heifer. Ito. Dito, the red heifer jewel reigning. Ito. So, dito sa Israel, meron sila ngayong ginagawa na nagbi-breed sila ng mga red heifer o yung mga red cows. Ito yung purification ritual nila using ashes of the cow. Susunugin nila to. Tapos, ayan susunugin nila sa Hebrew. Tapos, iaalay nila. So, ibig sabihin kasi ito, hindi na to nagme-make sense sa Diyos dahil nga 'di ba ang sacrificial lamb si Jesus Christ. So, hindi na natin kailangan kasi yung panahon ng mga Jewish or yung kultura nila, pag nakagawa sila ng di mabuti or kasalanan, nag-aalay sila. Pero tayo dahil nga 'di ba, fall short tayo, makasalanan tayo, lahat tayo dediretso sa impyerno. So, ang ginawa ng Panginoon is pinadala niya yung anak niya, which is Jesus Christ, buktong na anak,
para i-sacrifice bilang sacrificial lamb, siya yung nag-sacrifice. So, hindi na natin kailangan gawin itong mga ganito. Ito yung mga gantong bagay. Ngayon, ano to eh, karimari-marim to sa Diyos. Kasi nga, bakit pa kailangan na mag-alay ng ganyan? Kasi ano pa, para saan pa? Sino pa yung inaalayan nila dyan? Para kanino yung pulang pulang cow na yan, yung mga pulang cow na yan, para kanino yan? So, hindi na para kay Lord yan. Nag-aalay na sa iba, yung mga Jewish, yung mga Jew, yung mga Hudyo. So, karimari-marim to, hindi to katanggap-tanggap sa Panginoon. So, abomination yon. So, sabi nga sa Daniel, there will be the abomination and the desolation before the tribulation begins. So, eto yon. So, sabi ng Panginoon, sa desolation, Jesus left the temple, was walking away. Babalik tayo dito. Do you see all these things? I truly tell you, not one stone here will be left another. Everyone will be thrown down. Tapos sabi din sa Luke, now when you see Jerusalem being surrounded of armies, you will know it's the desolation is near, which is the destruction. So sabi nga ni Jesus Christ, bago ang tribulation, there will be abomination and desolation. So the abomination is yung pag-aalay nila ng mga hindi mabuti. So nag-aalay sila, discuss, kasi nga discuss sa Panginoon to, hindi to katanggap-tanggap. So nangyari na to, and then the destruction. So pag nasira na yung temple of Jerusalem, it means na darating na yung tribulation. So yun, malinaw yun. Tapos ito pa yung magandang example na sinabi ng Panginoon para talaga malaman natin na kung anong generation. Diba sabi ko sa previous video, hindi natin alam yung araw or yung oras na darating ang Panginoong Jesucristo, pero hindi niya sinabi na hindi natin malalaman yung season or yung generation na makaka-experience or makaka-witness nitong second coming ng Panginoon or yung tribulation or yung umpisa ng bighati. Sabi niya dito sa Matthew 24, diba? The sun will be darkened. Ito dito. Now listen. Ito dito sa Matthew 24 chapter 24 verse 32. Now learn this lesson on the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves comes out, you know that the summer is near. 'Di ba? Yung mga galing sa taglamig, 'di ba? Minsan umuusbong na yung mga green na mga sanga. Ibig sabihin, papausbong na yung summer, tagsibol. So even so, when you see all these things, you know it's near, right at the door. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until this thing have happened. So, ibig sabihin, itong generation na to na makakakita ng abomination at desolation ay ang makakakita rin ng tribulation at pagdating ng Panginoon. So, again, babalik tayo dito. So, 75 years old nang naka-witness na naging country ang Israel. So, marami ngayon, minsan 80, 90, buhay pa. So, marami pang 75 years old na rin na buhay pa hanggang ngayon, marami akong alam. So, ibig sabihin, itong mga to, mararanasan talaga nila yung pagdating ng desolation and abomination at ng tribulation. So, mabilis na pacing to, na pagbabago, malaking movement to. Talagang magkakaroon talaga ng malaking pagbabago dito sa mundo. At marami talaga ang hindi mapapansin to dahil hindi nga sila naniniwala dito sa mga prophecy ng Panginoon. Pero tayo, alam natin na mangyayari na to, malapit na. So, hindi na natin binibilang to for 1,000 years or 100 years. Sa totoo lang, hindi na to 100 years. Talagang tayo mismo ang yung mga batang 90s, yung mga ex-gen, yan, mararanasan talaga nila yung tribulation at yung pagdating ni Jesus Christ. So, what I'm trying to say here, na mas maging handa tayo na paghandaan natin na darating na ang Panginoon. Kasi sabi ni Jesus Christ nga dito, truly I tell you, this generation will not pass away until all these things happen. So lahat to, the sun will be darkened, the sign of the man, tapos yung the great tribulation. Ayan o, if those days were not been cut short, no one will survive. Diba nga dahil sa elect, it will be shortened. Ayan o. So shorten siya. So tribulation, so abomination and desolation, then tribulation, and then the son of man, which is gathering of elect, which is the rapture tayo, mararapture tayo after nun. So, ayun, alam na natin. So, papalapit na yung season ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Hindi natin alam yung oras or yung exactly day, but anytime, anyway, anytime pwede siyang dumating, tomorrow or the next 2 years, the next 3 years, the next 4 years, 5 years, 10 years, 11 years, pero hindi na 100 or 500 years or 1,000 years.
eto na yun. Kasi nga, nangyayari na yung mga prophecy. Yung abomination and desolation yung palatandaan natin. Pag yung abomination is nangyari na, which is talagang karimari-marim na yung ginagawa ng mga Israelites, no, binabastos na nila yung Panginoon sa pag-aalay ng mga red cows, which is not making sense anymore kasi nga binigay na ni Jesus Christ yung sarili niya as the sacrificial lamb. Ba't pa sila nag-aalay ng para kanino yon? So that is abomination. And then the desolation, the destruction of the temple. Possible na manuklear ang Israel, possible na malusaw ang Israel because of a nuclear weapon ang gagamitin sa kanila. At sabi ng Panginoon, walang matitira doon. So let's keep on praying. Let's stay on fire sa Holy Spirit. Panatilihin nating buhay na buhay ang Holy Spirit. Magbabad tayo sa salita, sa prayer sa Panginoon. I-share natin yung word dahil sabi ng Panginoon, hindi pa darating to. Dapat ma-share muna lahat. Ma-share ang word sa buong mundo bago darating siya. So, lahat tayo dapat maging consistent tayo. Huwag tayong maging mag-relax-relax. Unahin natin lagi ang Panginoon. Seek first the kingdom of God. Yun lagi. Yun lamang po mga kapatid. God bless you all. Peace.